tips sa pagbili ng second hand na kotse. Dito naman tayo sa instrument panel. Well, number one titignan dyan, syempre yung odometer. Pag mas mababa yung odometer o yung kilometer, posibleng mas mataas yung presyo. Especially kung may supporting document yan. Kung sinusunod ba ng may-ari ng kotse yung kanyang PMS. Well, depende yan sa kotse, no? May mga kotse na every 6 months o every 10,000 kilometers yung kanyang PMS. Meron namang every 5,000 kilometers or every 3 months. So, kung sakali man na sinusunod niya yung kanyang PMS, malaki yung chance na okay yung kotse. Now, kung hindi niya sinusunod yung PMS o hindi na siya nagpapa-PMS sa kasa o sabihin na nating more than 3 months o 6 months na siyang hindi nagpapa-PMS sa kasa, well, I advise kung ganun yung mangyayari, magdala kayo ng trusted na mechanic ninyo na makakapag-scan nung totoong odometer nung bibilhin ninyong kotse. At syempre, mag-check din ng inyong kotse. So yun mga paps, kung sakaling walang hindi na siya nagpapa-PMS sa kasa, magdala kayo ng mechanic para mas sure kayo na makakabili kayo ng maayos na kotse. Then yun, ang isunod nyong i-check dyan, syempre itong RPM. Siguraduhin ninyo na stable yung RPM, hindi siya taas-baba. Yan, okay. So dapat may konting taas, konti lang, pero dapat halos pantay lang o hindi siya umaangat masyado. So normally ang odometer o yung ating RPM, mga around o below ano lang yan, 1,000 o 1 RPM lang. Okay, so yun lang yung normal. So yan yung i-check ninyo. Now, okay, ito yung pinakamahalaga, no? Kasi may nangyayari na minsan hinahide nila yung problema ng kotse. So ano yung hinahide? Yung mga warning light ay ino-off nila. So paano ninyo i-check yon? So halimbawa ito, i-off natin yung sasakyan. So pag off natin yung sasakyan, then in-on natin, makikita ninyo may mga nakailaw dyan. Okay? So normally, ito yung mga nakailaw. Itong check engine, itong red na battery, at itong oil, no? Minsan nakailaw din yung ABS sa ibang kotse. Now, pag in-on ninyo yung sasakyan, dapat wala na yung mga ilaw na yan. Okay? Or dapat umiilaw yan. Kasi ano ba yung nangyayari? Halimbawa sa check engine, minsan alam na nilang may problema yung sasakyan. Minsan, instead na i-resolve nila yung problema, ino-off na lang nila yung check engine kasi posibleng mas mahal kung paparepair nila or hindi nila ma-resolve yung problema. Kaya yun mga paps, so titignan nyo mabuti yan. Okay? Dapat pag on ninyo, meron niyang ilaw. Okay? So pag start, dapat mawawala na rin yan. Ang normal lang na naka-on pag naka-start ang sasakyan is yung park. Now, pag umandar ang sasakyan, ang normal na lang na umiilaw dyan, okay, is yung eco mode o yung parang sa iba kasi parang ang drawing nun ay parang halaman. So yun lang yung mag-iilaw dyan. Normally, yun lang yung normal na instrument panel na ilaw natin. So pag hinto yung sasakyan, naka-handbrake kayo, ito lang ang iilaw. Pag kayo ay umaandar, ang umiilaw lang sana is yung eco mode. So yun, I highly recommend mga paps, magdala kayo ng mechanic, especially kung hindi sinusunod nung bibilhan ninyo yung kanyang service. Or kung sakali man, isang advice ko na rin, huwag ninyong isasagad yung pera ninyo sa pagbili ng second hand. Magtira kayo ng buffer para at least magkaroon man ng problema, meron kayong enough cash para i-resolve yung problema ng sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video mga paps, paki-like na lang at you can share this video especially sa mga bibili ng second hand na kotse. At kung di pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button at sa Facebook click lang yung follow, sa TikTok click lang yung plus sign. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.